Magandang hapon. Ayan po, dito tayo sa Balungaw, Barangay Kapulaan. Ito yung pong property. Bali, parang fish pan na rin yun. Ano, kaya? Parang tatlong fish pan to. Tapos, may nasasaka dun na siguro nasa 4,000 na nasasaka ng palay. Tapos, along irrigated to. Makikita natin mamaya. Nasa likod po kasi kami. Ayan. So, ang frontage nito sa harap, 50 meters. Mahigit. Makita natin mamaya. Tapos ito, bandaron po. Bandaron yung cemented road. Malapit din dyan. Makikita natin sa drone. Meron din pa ganon. May cemented road din doon. Tapos yung power line siguro 200 meters mahigit. Or less pa. Sa Sidagdata, ang pakalaan si Corintina, ay dito ni Tulyaw. Mas malapit dyan. So siguro, yung kalsada. So dalawa pong pagkukunan, possible na pagkukunan ng kuryente. May lagayan ng ng huli ng isda. May laman po pala to. Kasama na ako yung isda pagka nabili. Ang laman. Kasama na ba? Siyempre bibilhin na karod. Ayan, dito po kami sa likod, ang ganda. Tapos punta kami mamaya doon ni Kuya. Ayan. So, lusutan to. Palistaan. Maluwang sa kabila. Dito, dalawa. Pwedeng sakahin yan kung may rin niya yung tubig doon. Maganda rin naman kung may fish pan ka na, Kuya. Ayan, diba? Para may pagkunan ng tilapia. Ayun, tilapia. Lalangoy-langoy. So, tara po sa harap. 9,900 po pula ito. Yung area niya. So, from bayan po ng Balungaw to. Nasa lang. Mga 5 to 8 minutes. Nasa bayan ka na po ng Balungaw. Tapos, sa Tiplex, nasa 15 minutes. Drive 15 to 20 sabihin po na natin. Manila po 2 to 3 hours. So maganda tong maging farm. Pwede po tayong magpatayo ng bahay sa harap, pero gagawa tayo ng culvert na tulay, kasi yung pinagawa po ng government nandun sa may akasya. Tapos dito naman, pwede tayong magpagawa. Ayun pala yung kalsada. Kita pala dito. Sasakyan. So, hindi siya nakadikit sa kasi may creek. Pero pwedeng gumawa po ng tulay. Kasi dyan po, may bahay dyan. Pwedeng ikon na yung mga saging na yun. Tumbahin lahat dito. Saging. Ito po, natatamnan ng palay to. Pero kung gusto nyo magpatay ng bahay, tabunan lang. Kasi rice land po talaga dito. Ang lakas ng tubig dyan, tingnan nyo po. Ito na yung... ito. Ito, daanan. Punta dyan. So, kung... Ayan, lakas ng tubig Tingnan nyo, ang ganda po sana ng... ang ganda ng irrigation. Sabi property, yan. Tapos doon sa may puno na yan, yan po ang So parang hindi lang 50 ang kanyang frontage. Tara po sa harap. Ayun lang, gagawa ng tulay para sakto. Ayan irrigated. Kumalit lang naman po. Tapos ito na yung barangay road. Naka kuha na nasisimintuhin kaya. Andun na. Inumpisahan kasi sa papuntang Rosales. Sa barangay Bakit-Bakit. Pero ito, didiretso to. Ikot lang ako. Andito tayo sa barangay road. Ayun yung ginawa ng government na daanan. Tapos naggawa po dito yung mga farmers lang na daanan. So kasya naman po yung 4 wheels natin kasi lusutan to. Lusutan to ng papuntang Kapulaan din yan. Ito naman pag natapos, kasi naumpisan na po na simento doon, diretso ng Bakit-Bakit Rosales. Ayan po. Yung tubig
malakas. Irrigated po. Kung ayaw nyo pong yung fish pan na ano, pwedeng i-drain, gawing palayan. Pwede po. Ito na, yung property. Umpisa dito. Pag ganun. So, hindi lang 50, kuya. Lakarin natin yung mga haba. Hanggang sa kahoy, di ba? Oh, ito po, oh. Dito. Dito tayo mag, culvert ng, tulay. Malit lang. Oo, sir. Malinisan dati ang namin sa Ito yung harap niya. Ang luwang pala. kaluwang. 10, 20, 30, 40. Mga 60 to 70 meters to. Frontage niya. Dito po. Kaya pwede tayong magbahay dyan. Ayan. Ayan o. Tayong magbahay dyan kasi may kapitbahay tayo dyan o. Tatanim ng palay, gulay, tsaka ano yan. Nag-uumpisa na naman po sila o. Ayan, dito na yung boundary. Sa may puno. Dito po. May pumapasok dyan na tubig. Ayan, boundary natin may pilapil. Ang daming kibuno. Pag ganyan po. Tapos yan. Haluang. Nasa 60 to 70 meters yung frontage. Ayan po. So, ang price dito, manong? 150. 150 per square meter siya. So, pwede na po. Malapit siya sa bayan eh. Tapos, ito lang. Pagka nasiminto to, sigurado. Mas magmamahal pa po ito. Ayan na. Ganyan. So, thank you po. Baluggaw, 9,900 square meter po ito. Thank you po. God bless po.